ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 4 patay, 13 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa General Santos City. Presyo ng kamatis, sumadsad pa sa 15 pesos kada kilo. Farmgate price naman ng sibuyas, tumaas ng 110 pesos kada kilo sa Central Luzon. Halos pisong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, 2 lalaki patay matapos maaksidente sa motorsiklo sa Iloilo. Sa MBC TV Sports, Philippine Men's Curling Team nakuha ang kauna-unahang gold medal ng bansa sa Asian Winter Games. At sa Showbiz Spotted, Japanese couple Dae Ah-chun ng The Boyfriend nagpakilig sa kanilang Valentine's fan signing event sa Maynila. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nasa kritikal na kalagayan ang 13 sa 17 sangkot sa isang malagim na karambola ng pick-up at passenger van sa General Santos City. Ang natitirang 4, kumpirmadong dead on arrival. Una sa balitang yan, si June Dimakuta. Balita mula sa General Santos City, nananatiling nasa critical condition ang mga survivors sa salpukan ng pick-up at passenger van alas 2 ng hapon sa Barangay Apopong National Highway, General Santos City. Sa ating ginawang follow-up interview kay Jensen Traffic Enforcer Staff Sergeant Revilla sa 13 sugatan na nasa iba't ibang paggamutan sa General Santos City, may mga nasa seryoso umano o critical ang kondisyon. Sa talaan ng Jensen Traffic Enforcer Office, led by Police Captain Lamberto Radino Jr., 4 ang DOA. Napawang residente ng Maguindanao at Cotabato City na kinilalang sina Mona Butuan Salilagya, 62, Rasol Angkob Adam, driver ng van, 56, residente ng Datuodin, Mambay Adam Dimarao, 66, residente ng Datuodin, Bay Intan Abdullah of legal age, residente ng Cotabato City. Habang as of 12 midnight kagabi, patuloy pa natin kinukumpirma ang impormasyon na may isa pa umano sa mga nasa critical condition ang napabilang sa mga namatay sa ospital. Sa original list sa mga sugatan na sakay ng van, napawang residente ng Cotabato City Barm, sila ay kinilalang sina Baymin Alang Kusain, 59 years old, Corazon Abbas Abdul Ghani, 65, Mila L. Canapia, 49, Noraina Caron, 54, Norma Basandaran, 85, Ani Dumamba, 44, Narina Rascal, 57, Amina Sakandal, 58. At ang 5 sakay naman ng pick-up na isang pamilya, pawang taga-Tampakan, South Cotabato, ay kinilalang sina Elishive Collado, 2 years old, Angel Collado, 9 years old, Harvey Ngalon Collado, 36, Regine Collado, Princess Helena Collado, 13. Ayon kay Traffic Enforcer Staff Sergeant Revilla, patuloy pa ang kanilang ginagawang assessment at inuuna man nilang minomonitor ang kalagayan ng mga survivors, habang ang labi naman ng mga namatay ay kinuha na kagabi ng mga kaanak. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sumadsad pa sa 15 pesos ang kada kilo ng kamatis, habang tumaas naman sa higit 100 piso ang kada kilo ng farmgate price ng sibuyas sa mga merkado sa Central Luzon. Ang pinakahuling ulat sa presyuhan sa probinsya ihahatid ni Grace Sansano. Nagsimula nang bumagsak ang presyo ngayon ng bentahan ng kamatis mula sa farmgate. Naglalaluro na lang ito ng 15 pesos hanggang 20 pesos kada kilo. Kaya naman sa mga palengke, 20 hanggang 25 kada kilo ang presyohan nito. Malayong malayo na noong nakalipas na mga linggo na pumalo ng hanggang 300 at 400 kada kilo ang presyo ng kamatis. Kaya naman, ayon
Kay Mang Eric Recto, isa sa mga nagtatanim ng mga kamatis sa bahagi ng Vega Nueva Ecija, ay matinding pagkalugi ang nararanasan nila. Sa ganito raw na presyo ngayon ng kamatis, halos break-even lang sa mga gastusin tulad ng pataba, mula sa binhi hanggang sa pagpapaani, nagbabayad din daw sila kada isang kahon o crate para sa mga nagbubipitas nila ng mga kamatis na mga magsasaka rin. Ang pagbagsak daw ngayon ng presyo ng kamatis ay dulot ng nagsabay-sabay na naman ngayon ng ani ng kamatis mula sa mga karatig probinsya tulad ng Tarlac, Pampanga at maging sa bahagi ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Kung ang kamatis ay bumabagsak na, ang presyo naman ng sibuyas sa ngayon sa farm gate naglalaro na ng 80 pesos hanggang 100 kada kilo. Sa mga bukid, ito yung mga magsasaka na umaani na sa kasalukuyan. Ayon sa mga magsisibuyas dito, maganda ang presyo nito sa ngayon. Kaya kahit papano makakabangon ang kanilang mga binuhunan ng mga magsasaka. Malaking bagay daw ang ganitong presyo ngayon dahil kumpara sa mga nakalipas na taon, bumagsak noon ng halos 12 pesos kada kilo ng sibuyas. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, kapit lang sa mga motorista. Aarangkada bukas, araw ng Martes, ang malakiang taas presyo sa produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso, tataas ng 80 centavos ang kada litro ng gasolina, gayon din sa diesel, habang may dagdag rin na G-sentimo sa kada litro naman ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustments ng Shell, Petron, Sea Oil, Caltex at Petrogas bukas alas 6 ng umaga. Samantala, posibleng patawanan ng contempt ng House Tri-Committee ang aabot sa 40 vloggers at influencers na iniuugnay sa pagpapakalat ng fake news sa social media. Yan ay kung hindi pa rin sila sisipot sa nakatakdang pagdinig bukas. Magbabalita si Milky Regunan. Ipagpapatuloy bukas ng House Tri-Committee ang hearing laban sa paglaganap ng fake news, lalo na sa social media. Tatalakayin sa hearing ang inisyu ng show cause orders laban sa ilang social media personalities at vloggers na nabigong dumalo o sadyang hindi dumalo sa unang hearing noong February 4. Nagbabala ang House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information ang hindi pagsunod sa show cause order ay pwedeng humantong sa mas mabigat na aksyon ng komite gaya ng pagpapalabas ng subpoena at pagsasampa ng contempt charges. Binigyang diin ni Laguna Representative Dan Fernandez, overall chairman ng TRICOM, mahalagang mapanagot ang mga digital influencer sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Paliwanag ni Fernandez, hindi nila ipinagbabawal ang kalayaan sa pamayag pero malaking kaibahan ang pagpapakalat ng fake news. Kabilang sa binigyan ng show cause orders ay Sena Trixie Cruz Angeles, dating hepe ng Presidential Communications Operations Office, Lorraine Badoy, Jay Sons at iba pa. Matatandaan noong February 4, 3 lamang sa mahigit 40 social media personalities na inimbitahan ng Tri-Committee ang dumalo sa unang hearing. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maliban sa nakabinbin na kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pwede rin umanong isabay rito ang kasong kriminal dahil sa pagbabanta nito sa First Family at kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senator Francis Tolentino, magkaiba ang resultang kahihinatnan ng dalawang kaso kung sakaling aaksyonan nito. Ang mga detalye ihahatid ni Kyle Bulyas. Naniniwala si Senator Francis Tolentino na maaaring pagsabayin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagdinig sakaling kasuhan na siya ng Department of Justice. Kaugnay ito ng rekomendasyon ng NBI na sampahan na ng kasong kriminal si Duterte sa reklamong grave threats at inciting to sedition. Ayon kay Tolentino, magre-resulta lamang sa pagpapatalsik sa pwesto at pagbabawal na makatakbo muli sa eleksyon ang impeachment kay VP Sara.
Kaiba ito sa kung mapapatunayan pa siyang guilty sa kasong kriminal na posibleng isampa sa kanya. Una nang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na may sapat silang ebidensya para dito, pero nasa DOJ na ang bola kung kakasuhan na ang vice-presidente. Samantala, tumanggi naman magbigay ng komento si Tolentino sa kung kailan ba dapat simulan ng impeachment trial. Bilang chairman ng Committee on Rules, hindi sila maaaring magkomento dahil magsisilbi silang hukom at may pangako silang magiging impartial sila sa paglilitis. Pero sa kanya umanong personal na pananaw, hindi ito napapanahon gayong ang usapin ng impeachment ay destructive umano at divisive. Dahil maraming mga usaping pangnasyonal na maantala na dapat tugunan natin, gaya ngayon dito sa Metro Alacang, Maynila, pataas yung kuryente, marami tayong mga bilihin na uncontrollable pa yung presyo, kahit nga yung luya, siling labuyo, lahat na. So maraming usapin pa na dapat tugunan at sinasabi ko na divisive po itong impeachment. Iginiit din ni Tolentino na nirerespeto niya ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na baka pagkatapos pa ng SONA sa buwan ng Hulyo gawin ng impeachment. Sa ngayon, aantay na lamang muna aniya ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Nito lamang Biyernes kasi ay naghain ng petisyon ang abogadong si Catalino Generillo Jr. sa Supreme Court para sa writ of mandamus na mag-uutos sa Senado na mag-convene para sa impeachment laban sa vice-presidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman si Senator Coco Pimentel na dapat ipaubaya na lang sa hatol ng Korte Suprema ang petisyong simulan agad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Maliban dito, marami pa anyang paghahanda na dapat isaalang-alang bago tuluyang gumulong ang mga pagdinig. Pakinggan ang ulat ni Raymond Dadpaas. Mas makabubuti nang hintayin na lang kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa petisyon na nananawagan sa kataas-taasang hukuman na maglabas ng writ of mandamus upang utusan ng Senado na agarang mag-convene bilang isang impeachment court. Ito lang ang ibinahaging komento ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng petition na inihain sa korte ni Attorney Catalino Generillo Jr. Tumanggi na itong magbigay ng dagdag na komento kaugnay sa nabanggit na petition. Nauna nang iniheg ni Pimentel na may mandato ang Senado na agarang magsagawa ng impeachment trial. Interpretasyon ito sa constitutional provision sa salitang forthwith na nangangahulugan ay dapat agaran. Para kay Pimentel, maaring maantala ng isang buwan ang isasagawang impeachment trial dahil sa mga prosesong dapat unahin, gaya ng pagbalangkas ng impeachment rules at pre-trial. Ngunit, hindi dapat maantala ng 3 hanggang 5 buwan ang pagsisimula ng impeachment trial. Sa petition ni Attorney Generillo, hiniling nito sa Korte Suprema na atasan ng Senado na agad simulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Una rito inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero na pagkatapos pa ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa buwan ng Hulyo, masimula ng impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Sa panig ni Senador Amy Marcos, hindi niya nakikitang urgent na pag-usapan ng impeachment dahil hindi ito agad inaksyonan sa Kamara de Representantes at dinala lamang sa kanila sa Senado sa huling araw ng kanilang sesyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad namang pumalag ang Davao City Police sa mga haka-hakang nagtanim daw ito ng mga tauhan sa bilang pagpaparami sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign ng administrasyon noong February 15. Paliwanag ng kanilang hepe, standard procedure lamang ito para sa kaligtasan ng Pangulo. Ang mga detalye sa report ni Edniel Parosa. Sinalag ng Davao City Police Office sa mga akusasyong nagpadala ito ng mga nakasibilyang tauhan para magsilbing supporter ng administration senatorial slate sa Davao del Norte. Ito'y matapos mag-leak sa social media ang isang internal memorandum kung saan ipinag-utos sa mga pulis ang magsuot ng mga kulay pula at huwag magdala ng baril sa kasagsagan ng campaign sortie ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas noong 15 ng Pebrero. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, hepe ng DCPO, standard na procedure ang mag-augment ng pulisya
sa Presidential Security Group para sa kaligtasan ng Pangulo. Gayun din, tugon ang kumalat na memo sa hirip ng Regional Police na magpadala sila ng 55 tauhan para umalalay sa event. Pero iginiit ni Police Colonel Maratan na apolitikal at non-partisan ang hanay. Hinimok din ng Chief of Police ang publiko na umiwas at huwag basta magpakalap ng misinformation sa social media. Nauna nang ipinaskil ang naturang memo sa Facebook page ni Attorney Israeli Tutorion, abogado ng isa ring senatorial candidate para sa MBC TV Network News. Ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng curling, nakuha ng Philippine Men's Curling Team ang kauna-unahang gintong medalya ng bansa sa Asian Winter Games matapos dominahin ang powerhouse squad ng South Korea sa finals. Ang makasaysayang panalo ng Pilipinas, tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas matapos makuha ang kauna-unahang gintong medalya sa Asian Winter Games noong Biyernes. Sa finals na ginanap sa Harbin, China, pinataob ng men's curling team ng bansa ang powerhouse squad ng South Korea sa score na 5-3. Ang kupunan na binubuo ni Mark Pfister, Enrico Pfister, Alan Frey, Christian Holler at Benjo Del Armante ay agad na nagpakita ng dominasyon sa unang bahagi ng laban matapos lumamang ng 3-1 matapos ang ika-4 na end. Sa kabila nito, bumawi ang South Korea sa ika-5 at ika-6 na end at naitabla ang laban sa score na 3-all. Sa kabila ng matinding pressure sa laro, muling bumawi ang Pilipinas sa ika-7 end at nakuha ang crucial 4-3 advantage. Sa huling end, matagumpay na napigilan ng Pilipinas ang matinding opensa ng Koreans at nagdagdag pa ng 1 puntos upang tuluyang selyuhan ang makasaysayang panalo. Hindi naging madali ang daan ng curling Pilipinas patungo sa gintong medalya. Tinalo nila ang China sa isang dikdikang laban at 7-6 upang makapasok sa championship match. Pero bago ito, pinataob muna nila ang Japan at 10-4 sa semis qualifier. Sa round-robin phase, nagtapos ang Pilipinas bilang second seed sa Group A na may 3-1 record. Bagamat natalo sa unang laban kontra South Korea, agad silang bumawi sa 3 sunod-sunod na panalo laban sa Kazakhstan, Kyrgyzstan at Chinese Taipei. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat nyong abangan. Barangay Old Bararas sa Quezon City muling magpapakalat ng mga palaka laban sa banta ng dengue. Sa MBC TV Global, kasalang bayan sa Peru na antala dahil sa isang runaway bride. Sa showbiz spotted Japanese couple Dai at Shun, pinakilig ang kanilang Pinoy fans sa isang fan event. At sa TNVS, bisitang sawi sa pag-ibig, bay bakit kaya sinapak sa muka ng isang campsite staff sa Tanay Rizal. Latang yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kasado na ang panibagong International Defense Venture ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasama naman ang pwersang militar ng bansang Germany. Sa isang security conference, nagkasundo ang dalawang bansa na magkaisa sa cyber warfare at joint maritime activities. Nagbabalik si Edniel Parrosa. Palalakasin pa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang International Defense Partnership nito sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa German Defense Forces. Personal na tinungo ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang Alemanya para sa high-level Munich Security Conference kasama si General Carsten Breuer. Natalakay ng dalawang lider ang pagpapalakas sa kooperasyon, lalo na sa cyber warfare na pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama rin sa key areas na tutok ng AFP at German Armed Forces ay ang military education at maritime cooperative activity. Una nang sinabi ni General Bronner na umaasa siyang makalalahok pang ibang bansa sa joint military deals na isinasagawa sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon naman sa AFP Public Affairs Office, layo ng pulong na mapatatag ang interoperability ng dalawang partido sa pagtugon sa tinawag nitong shared security challenges. Ang Munich Security Conference ay taunang meeting ng defense at foreign affairs policymakers
at ang kinikilalang pinakamalaking forum kung saan dinidebate ang mga international security concern. Para sa MBC TV Network News, ito si Daniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod naman ang deklarasyon ng dengue outbreak, nagbabalak ngayon ang lokal na pamahalaan ng barangay Maumatandang Balara sa Quezon City na balikan ang isa sa mga subok na nilang paraan sa pagsusugpo ng lamok, ang pagpapakalat ng mga palaka. Ang balitang yan sa pagtutok ni Val Gonzales. Muling magpapakawala ng palaka ang barangay Matandang Balara sa Quezon City. Ito ang inihayag ngayon ng barangay kasunod ng deklarasyon ng outbreak ng nakamamatay na sakit na dulot ng kagat ng lamok na nagtataglay ng dengue virus. Plano na rin ng barangay Matandang Balara na maglabas ulit ng mga palaka para sa tuluyang pagsugpo sa dengue. Ayon kay Margaret Lipata, ang sekretary ng barangay, napatunayan na nila sa kanilang komunidad na ang mga palaka ay makatutulong para kainin ang mga lamok na nagdudulot ng dengue. Pinakakawala ng mga palaka sa mga creek at mga drainage na pinamumugaran ng mga lamok na posibleng carrier ng salot na dengue. Sa ngayon, ani Lipata, nagpatawag na ng emergency meeting ngayong umaga si Barangay Chairman Alan Franza at isa sa pangunahing tatalakayin ang posibilidad na muling pagpapakawala ng mga palaka. Opo, epektibo no kasi kasalukuyan wala naman po parang naitatalang namatay sa dengue sa ngayon. Ang proyekto ng pagpapakawala ng mga palaka ay unang nagsimula noong taong 2019 kung saan ang barangay ay nagpakawala ng mahigit 1,000 palaka sa mga kanal at mga estero sa lugar. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang iba't ibang clean-up drive sa Quezon City para linisin ang mga lugar na maring pamugaran at itlogan ng lamok. Batay sa January 1 to February 14 report na inilabas ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Division, nasa 1,769 na ang tinatamaan ng dengue sa buong lungsod Quezon habang 10 na rito ang namamatay. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng maaliwalas na panahon, ngunit asahan pa rin ang mga pag-ulang na dulot naman ng iba't ibang weather systems. Una rito ang hanging amihan na magdadala ng mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan sa Cagayan, Apayao at isla ng Batanes. Habang shearline naman na magdudulot ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan sa mga probinsya ng Isabela at Aurora. Mag-ingat po sa banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang katimugang bahagi ng Kapuluan. Inasahang magpapaulan ito sa southern portion ng Palawan, gayon din sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon hanggang sa Miyerkules bago manumbalik ang mga pagulang dala naman ng easterlies. Samantala, naniniwala naman ang senatorial candidate na si Attorney Leandro Verceles Jr. na artificial intelligence ang susi sa isang world-class education para sa mga Pilipino. Isusulong din daw nito na mabigyan ng kani-kanilang laptop ang bawat estudyante. Ang pagsalang ni Verceles sa Bakit Ikaw? The DZRH Job o DZRH Election Interviews, tinutukan ni Wina Hesoro. Isa sa mga isusulong ni Attorney Leandro Verceles Jr. sakali mang siya'y mahalal ay ang Artificial Intelligence o AI sa edukasyon. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyang diin ng tumatakbong senador na siya ay nagpo-focus para maging world-class ang edukasyon para sa mga Pilipino. Artificial intelligence, magagamit natin lalo na dito sa education. Kasi nagpo-focus po ako sa hindi lang education, world-class, pinakamahusay sa mundo ng edukasyon. Wow. Para sa Pilipino, para sa estudyante at saka sa out-of-school youth. Yung teacher ay nasa loob ng computer. At yung teacher na yon, 1:1. Aniya sa kanyang programa, target niya makapagbigay ng 38 million na laptop sa bawat estudyante. Kada isang estudyante magkaroon ng laptop.
Okay. At saka yung laptop niyo, hindi lang yung ordinary laptop, talagang heavy duty yan. Kahit ibagsak mo yan, okay pa rin yan. At saka water resistant. We are trying to educate, we will give 38 million na laptops sa 38 million na estudyante at out-of-school youth. Isa rin sa kanyang iminumungkahi ay ang pagkakaroon ng Starlink sa 42,000 na barangay para maging libre ang internet ng bawat Pilipino. At saka yung internet, libre yan kasi meron na tayong Starlink, yung kay Elon Musk. Yung mga satellite, kada isang barangay, 42,046 barangays at saka 20,000 mga terminal sa mga eskwelahan. Pangako ni Vercelles na kapag mayroon ng AI sa edukasyon, dadami na ang mga professionals, lalakas ang sweldo o tataas ang sweldo at aangat ang bawat Pilipino. Pagka meron na tayong AI sa edukasyon, dahil dun sa 1:1 education, I can promise you, dadami ang professionals. Lalakas ang sweldo, ang sahod ng mga tao dyan, at saka aangat ang Pilipino, bating pamilya nila mula sa kahirapan, at not only that, uunlad ang Pilipinas ng grabe. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang insidente ng stampede ang naganap sa isang railway station sa New Delhi sa India. Yan ay matapos punuin ng halos 2,000 katao ang istasyon na nauwi naman sa pagkasawi ng 18 katao, kabilang na ang 3 bata. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Tinatayang aabot sa 18 katao ang patay at 15 katao naman ang sugatan matapos ang nangyaring stampede sa isang railway station sa New Delhi, India. Nag-ugat ang insidente sa pagdagsa ng halos 2,000 katao sa lugar na mula sa dinaluhang Hindu Mahakumbh Festival sa Prayagraj City. Ayon sa report, kasama sa mga nasawi sa trahedya ay 10 ginang at 3 bata. Kinumpirma naman ng mga opisyal na karamihan sa mga biktima ay mga mananampalataya mula pa sa mga malalayong lugar at dumayo lamang sa syudad para dumalo sa nasabing pista. Ito na ang kalawang insidente ng stampede na naganap sa kanilang bansa ngayong taon matapos ang nangyaring Kumbh Mela Festival kung saan halos 30 naman ang nasawi. Sa iba pang balita, isang government-sponsored wedding sa Peru naman ang naantala sa araw pa mismo ng mga puso nang bigla na lamang tumakbo at iwan ng bride ang kanyang groom sa gitna mismo ng seremonya. Sa video, makikita na sumugot pa ang bride nang tanungin kung handa niyang tanggapin ang kanyang nobyo bilang asawa. Sa halip na I do, ay I don't ang isinagot at sabay na tumakbo palabas ng venue. Laganap sa Latin America ang tinatawag na kasalang bayan, lalo na para sa mga magkasintahang walang kakayang magbayad para magpakasal at sa halip, sinasagot ng gobyerno ang gastos para sa kanilang lisensya. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Talagang happy ang Valentine's ng fans ni Dai and Shun, ang Japanese couple na sumikat sa isang dating reality show. Ang kilig moment sa kanilang Valentine's fan signing event in Manila, tutukan sa Showbiz Report na ito. Guys, please don't be nervous. Please make it feel very warm. Palakpakan naman dyan. Come on. Matapos subaybayan sa hit Japanese Netflix reality dating show na The Boyfriend, talagang di pinalampas ng maraming Pinoy fans na masilayan ang real-life couple na sina Dai Nakai at Shun Nakanishi. Hi everyone, ako po si Dai. Ako po si Shun. Kung si Shun, first time sa Pinas, si Dai naman minsan na raw nakapagbakasyon sa Cebu. At dahil saktong day after Valentine's ginanap ang kanilang fan sign event at kakaselebrate lang nila ng kanilang first anniversary last December, nausisa rin ang dalawa kung ano ang may papayo sa mga single at hashtag looking for love. To focus on how to love yourself first. No, like when you have to argue or fight with that person, you know your worth so that you cannot let them bring you down. So you can meet someone at the same
level. Matapos naman ang pa-Q&A portion at testing ng chemistry ng Japanese couple sa mga inihandang game, habang may maswerteng fan din ang nakapag-uwi ng prize mula sa Daishin. At dahil sa mainit na pagtanggap ng Pinoy fans, di napigilan ni Dai na maging emosyonal. Showing you guys enough. Thank you. Like really, thank you. And speaking of fans, isa ring certified Daishin fan ang pharmacist at social media personality na si Archie Larga. I'm very happy na naka-attend ako ng event na to. Matagal kong nilook forward na pumunta dito sila sa Philippines, and yeah, I'm very much looking forward to sa magkaroon ng pictures and the fan side and high-touch event with Daishin later. Ang Pinoy TikTok star, hindi lang basta napanood ang The Boyfriend, kundi pinuntaan pa mismo sa Japan ang ilan sa mga lugar kung saan unang nagkakilala ang Daishin. Ginanap ang Valentine's fan signing event in Manila ni Dai and Shun sa isang hotel sa Araneta City. Para sa MBC TV Network News, ito pong ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, 3 most wanted sa kasong murder, arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports Onyx Philippines, wagi sa Snapdragon Pro Series ng MLBB Finals. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik dito pa rin sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang 2 lalaki matapos maaksidente sa motorsiklo sa Iloilo City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang 15 anyos na binatilyo sa magkahiwalay na aksidente ng motorsiklo sa probinsya ng Iloilo. Unang nangyari ang aksidente sa Barangay Bagakay sa bayan ng San Dionisio kung saan bumangga sa railings ang motorsiklo. Ayon kay Captain Edward Villanes, an officer in charge ng San Dionisio Municipal Police Station, tumilapon ang binatilyo dahil sa impact. Dead on arrival sa ospital ang driver habang ang kanyang angkas na 15 anyos rin ay patuloy na ginagamot sa ospital. Nangyari naman ang isa pang aksidente sa Barangay 5 Santiago sa bayan ng San Miguel. Ayon kay Captain Zara De La Rosa, officer in charge ng San Miguel Municipal Police Station, pagdating sa palikong bahagi ng kalsada, napunta sa kabilang lane ang motorsiklo ng 15 anyos na driver at bumangga sa nakasalubong na tricycle. Dead on arrival sa ospital ang binatilyong driver. Nagtamo naman ng minor injury ang 27 anyos na tricycle driver habang ang isang pasahero nito ay patuloy pa na ginagamot sa ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, Aini Grace Bravo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3 high-profile sa lalawigan ng Northern Samar ang naaresto ng mga pulis sa magkahiwalay na mga operasyon na inalunsan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan. Ang mga natimbog ayon sa report ng PNP ay top 1 at top 2 most wanted persons sa provincial level at 2 miyembro ng New People's Army. Nahulang isang wanted sa Antipulo ng Antipulo City Police Station kasamang 19th Infantry Battalion Philippine Army. Isa itong top 1 most wanted person sa Antipulo City dahil sa kasong murder at 3 counts of attempted murder. Inaresto naman ito sa bisa ng warrant of arrest mula sa RTC 8 Branch 20 Tulaw ang Northern Samar. Para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado ay naglagak naman ng piyansa ang korte. Samantala, ang top 2 most wanted person naman ay nahuli sa isa itong miyembro ng New People's Army dahil pa rin sa kasong murder. Walang inilagak na piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Nagsanib pwersa naman ang 19th Infantry Battalion Philippine Army at Katubig Municipal Police Station sa pag-aristo sa isa pang wanted na miyembro pa rin ng New People's Army dahil sa kasong murder. Wala ring inalagak na piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Nahuli ang nasabing mga high profile sa tulong na rin ng intelligence units, local police forces at partner agencies. Dinala ang mga ito sa bawat police stations. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
timbog ang top 1 most wanted person sa Santa Barbara, Pangasinan na nakinilalang si Jomel Dawar Salan, 19 anyos, binata, residente ng Barangay Tulyaw ng nasabing bayan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, nasa kote ng kanyang mga tauhan alas 8:40 ng gabi sa Barangay Poblacion Norte, Santa Barbara ang suspect. Ang pagkadakip dito ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong statutory rape, 2 counts with no bail bond recommended. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order na ilalabas ng hukuman upang mailipat ang suspect sa BGNP Dagupan City. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Arestado ang dalawang high-value individual o HBI na mga drug personalities at na-recover ang mahigit 564,000 pesos na halaga ng umano'y shabu at isang kalibre 45 na pistola. Ayon kay Police Captain Wilfredo Binuman, hepe ng Calatrava PNP, ang mga sospek kinilala na si alias Abraham, 56 anyos, residente ng Purok 3Ms, Barangay Poblacion, Bayan ng Toboso, Negros Occidental, at alias Abu, 22 anyos, residente ng Sitio Bigkat, Barangay Minapasok, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Dagdag pa ni Binuman, nakuha sa mga sospek ang mahigit 83 grams ng umano'y shabu na mayroong market value na umabot sa 564,000 pesos at isang kalibre 45 na pistola at mga bala. Ang mga sospek ang naharap sa kasong pagbayular ng Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 at COMELEC gun ban. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Sasampahan ng kaso ngayong araw dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang suspect na nahuli sa operasyon na may hawak ng 6.5 kilos na illegal na droga. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, PRO11 spokesperson, ngayong araw ay sasampa ang kaso laban sa top 1 at top 3 high-valued individuals na target listed sa regional level. Kung matatandaan ay kinasa ng pinagsalim na pwersa ng kapulisan ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Regional Intelligence Division PRO11, City Special Operation Group, City Drug Enforcement Unit, Panabo City Police Station, 2nd Davao del Norte Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Oakwood Residence, Purok 2, Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, alas 6:30 ng umaga, Pebrero 15, 2025. Ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkakumpiska ng 44 milyon halaga ng illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sawi na nga ang puso dahil kay ex, abay nasuntok pa sa muka. Ang dapat sana'y pagkakataon ng isang camper para isigaw ang kanyang mga hinanakit sa bundok at makalimot na uwi sa dobleng pasakit matapos itong sapakin ng isang staff ng kanilang tinutuluyang campsite sa Tanay sa Rizal. Ang kwento sa likod ng viral issue, tinutukan ni Arnold Herrera. Okay, lumabas! Labas lahat! Uy! Hindi kailangan. Kailangan ka rin. Makakagal. Hindi ko na po kami ito sa bundok. Hindi, mali. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Sino mo binumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok. Siraulo ko. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Bakit po kayo nananakit? Broken-hearted na nga, sinapak pa sa muka. Hindi naging maganda ang gising ng camper at sawi sa pag-ibig na si Don matapos itong sapakin ng staff mula sa kanilang tinutuloyang campsite sa Tanay Rizal. Nakagawian na ng ilang Pinoy ang pag-akyat sa bundok para isigaw ang lahat ng hinaing kay ex, bagay na ginawa lang din naman daw ng biktima. Kaya ganun na lang ang pagkagulat ng kanyang barkada nang bigla silang sugurin ng isang galit na empleyado ng campsite para palayasin dahil sa kanilang pagmumura.
Batay sa viral video, sinabi ng biktima na bundok ang kanyang minumura at hindi ang sinuman sa mga empleyado ng campsite. Pero matapos niya itong sabihin, agad itong binweluhan ng sapak sa muka na siyang nagresulta sa pagdugo ng kanyang ngipin. Bundok. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Sa tindi ng galit, tinutuon na ni Don ang pagmumura at gumanti rin ng magkakasunod na suntok sa naturang empleyado bago tuluyang maawat ng kanyang barkada. Sige kuya! Malaki pinayaran ka ba? Bundok mo ako! O sige! Malaki pinayaran ko dito! Bakit malaki pinayaran? Bakit yung mura mo dito? Malaki bundok! Bakit yung mura mo taga rito? Oh, bakit sinuntok mo ako? Kasi minura ko taga rito! Wala sa minumura kuya! Wala! Sa investigasyon ng Tanay Police, hindi raw nakapagpigil ang suspect dahil marami raw ang natutulog noong oras na maganap ang pagmumura ng biktima. Sa official statement naman ng Rainbow 89 Eco Park, humingi ito ng tawad at inako ang responsibilidad sa nangyaring insidente. Anila, wag daw sana lahati ng kanilang staff dahil ang ugaling ipinakita ng suspect ay hindi sumasalamin sa iba pa nilang mga empleyado. Nangako naman ito na gagawin ang lahat upang hindi na ito maulit. Samantala, nakakulong pa rin ngayon ang nanapak na staff sa kasong slight physical injury. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng esports, muli na namang pinatunayan ng world champions na Onyx Philippines na Pilipinas lang ang malakas. Pagdating sa Mobile Legends Bang Bang, nakuha kasi nito ang kampyonato sa Snapdragon Pro Series matapos talunin ang counterpart nitong Onyx Indonesia sa nasabing finals. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Muling pinatunayan ng Onyx Philippines ang kanilang lakas matapos talunin ng Onyx Indonesia sa isang malinis na 4-0 sweep sa Grand Finals ng Mobile Legends Bang Bang Snapdragon Pro Series Season 6 Challenge Finals. Sa pangunguna ni King Kong Perez na ay uwi ng Onyx PH ang $65,000 grand prize at unang MLBB Championship ngayong taon. Bagamat dominante ang Onyx Philippines sa finals, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay patungo sa kampyonato. Tinapos nila ang Group A bilang second seed bago dumaan sa playoffs, kung saan tinalo nila ang RRQ Hoshi, Team Falcons Philippines, at Team Liquid ID upang makapasok sa championship round. Ang panalong ito ay dagdag sa sunod-sunod na tagumpay ng Onyx PH, kabilang ang M6 World Championship at MPL Philippines Season 14. Sunod nilang haharapin ang pinakamahuhusay na MLBB teams sa mundo sa Mobile Masters 2025 sa Abril. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.